Ano nang ginagawa ninyo? Isang asawa ko, isa naman kaibigan ko. Paano ninyo nagawa na maglambingan sa bahay ko? Leukemia, hindi na pwedeng patagalin pa ang sakit mo. Bakit hindi pa nababayaran ang operasyon? Sasabihin ko ulit sa asawa ko, papabilisin niya ang pagbayad. 5,000 lang naman, huwag mo nang patagalin, pabilisin mo asawa mo. CJ, Ma, 50,000 pala ang kailangan sa operasyon ni Luwei. answer na yan, ilang araw na lang mabubuhay yan. Para saan pa ang pera mo? Tanga ka ba? Ma, pero kung hindi ako magpapagamot, mamamatay ako. Hindi ka na nga nagtatrabaho, gagastusan ka pa ng anak ko. Kung mamamatay ka, mas maaga mas mabuti. Umalis ka. Gusto ninyo akong mamatay, pero lalo akong gaganahan mabuhay. Lu Wei. MS Luo. Ay, ang pangit naman ng wedding gown na to. Nasa 2,000 at 12 na ako. Hoy, kausapin kita. Una, hindi ako hoy. Pangalawa, maganda sa tingin ko ang wedding gown na to. Nababaliw ka ba? 10,000 yan. Ano to? Nakita mo ba? Nakita mo na? Siya ang pumunit nito, sa kanya ka maningil. Umalis ka. Pupunta ako sa ospital. Sir, hindi pa po nababayaran. Nurse, ngayon anong taon na ngayon? 2,012 po. Paano nangyari yon? Nakabalik ako sa nakaraan, may pagkakataon pa akong iligtas siya. Doktor. Anong nangyari? Mamamatay na ako, tulungan mo ako. Sige, huwag mag-alala. Kukuha mo na ako ng appointment. Hintayin mo ako dito. Bilisan mo. Lu Wei, ikaw nga talaga. Buti naman buhay ka. Sir, kung ganyan mo akong iyakapin, mabibigatan ako. Bitawan mo ako. Kailangan mo maniwala sa akin. Huwag kang magpakasal kay Shen Zaihao. Dahil siya, Louis Chen. dugo. Ay, tulong. Doktor, may nahihilo sa dugo. Doktor, may gagantihan pa ako. Ayokong mamatay. Tulungan mo ako. Miss, normal lang yan, mainit lang ang katawan mo, kaya nagkadugo ang ilong. Huwag kang mag-alala, hindi ka mamamatay. Ano? Ano ang ibig sabihin ng numerong ito? Wala namang nakasulat dito. Pero sa sitwasyon mo, mukhang paranoid ka. Wow, yes. Tingnan mo ang malusog na katawan na ito. At ang makinis na balat na ito. Kiete. Ang sarap maging bata. O sige, unahin nating bumili ng loto. World Cup betting, gusto mo bang sumugal, ganda? Sa mga nobela, yung mga babaeng bida na nabubuhay muli, lahat sila yumaman sa pagbili ng loto. Alam ko, nanalo yung ano-ano yung kanluran. Brazil, tiyak na Brazil ang mananalo. Brazil nga. Bumili ka ng Spain. Ugi, marunong ka ba sa bola? Makinig ka sa kanya o sa akin. Bumili kayo ng gusto nyo. Cash o card? Ako. Ay, ito na ang pagkakataon para yumaman. Hindi ba ako nagdala ng pera? Wala kang pera. Pwede kitang pautangin. Talaga? 1,000,000 para sa Spain. Ayos, boss. Hoy, hindi ah. Tol, pinilit mo akong umutang. Sabihin ko sa'yo kung natalo. Wala akong pambayad sa'yo. Hindi mo na yan. Wei, alam kong mali ako. Hindi ko dapat sinabi sa'yo na pangit ka sa wedding gown. Pero, yung 100K, hindi pa natin binabayaran. Shen Zihao, hiwalayan na natin. Yung 100 ni, ituring mo na lang bilang bayad sa pag-aaksaya ng kabataan ko. Dahil ba sa lalaking to kaya tayo naghiwalay? Siya nga. Mas gwapo siya sa'yo at mas mayaman. Bakit mo papipiliin ang iba? Kaya tumakas ako sa kasal. Ay, ang kit-kit mo. Ikaw, ay ang sakit. Ikaw. Ay, sakit. Maayos tayong mag-usap. Sasabihin ko sa'yo yung 1,000,000 ng nanay ko. Ginamit ko na lahat para bumili ng loto. Wala kang makukuhang kahit piso sa akin. Lu Wei, nababaliw ka na ba? Galit ka man sa akin. Hindi mo dapat sinayang ang pera. Luigi, Narito.
Akin na lahat yung 1,000,000 kanina. Sige, sabi mo yan. Kasulatan para sigurado. Ay, seryoso ka? Sige, boss, pahiram ng papel at pen. Kuripot. Boss, pwedeng palitan ko yung 79 iko sa Brazil? Hindi pwede. May limitasyon sa oras. Luaway, konti na lang ang magagawa ko para sa'yo. Baka. Uwi tayo sa bahay ko. Presidente Lu, hindi maganda yata. Nag-agaw ka ng ikakasal sa harap ng tao. Tapos dadalhin mo pa siya sa bahay? Uwi ako sa sarili kong bahay. No 18, Singfu Road. Sasabihin ko sa'yo, hindi ako ganoong babae. Anong klaseng babae ka? May utang ka sa akin na 1,000,000, di ba? Kung tumakbo ka, kanino ko hahanapin? Sa past life, bakit hindi ko napansin na ang ganda-ganda pala ng lalaking ito? Hello, kaibigan ako ni Wen Moyan. Alam kong nagliligawan kayo, kaya huwag kang mag-alala. Yung 1,000,000, siguradong babayaran ko. Paano kung hindi mo mabayaran? Bayad sa katawan na lang. Ha? Hindi ba kayo mayayaman? Ganito ka-open? Ang ibig kong sabihin, magtatrabaho ka sa kumpanya ko bilang bayad. Ano ang naiintindihan mo? Trabaho ang ibig kong sabihin. Trabaho lang talaga. Saya. Paano kumita ng pera ang bida pagkatapos mag-reincarnate? Paano pahirapan ng bida ang mga lalaking manloloko pagkatapos mag-reincarnate? Shen Zihao, Wen Moyan. Dapat maranasan ninyong dalawa ang lahat ng hirap na dinanas ko sa past life. Lahat yon. Ito ang live broadcast ng 2012 World Cup Finals. Malapit nang idraw ang loto, hindi pa man lamang nahawakan ng maigi ang 1,000,000 ko. Lahat yon, wala na. Mata, shoot na. Goal. Nanalo. Nanalo ang Spain. So, panalo ako. 6,000,000. Yaman na. ₱20, baka ito na ang countdown ng buhay ko. Si Luigi kaya, hindi ibibigay sa akin ang premyo. Kung ibibigay ko yung 1,000,000 na iniwan sa akin ni Mama para bayaran siya. Parang lugi naman. Hindi pwede. Wala na rin namang ilang araw na lang ang itatagal ko, dapat sulitin ko. Hoy! Umupo ka. Ano ang dahilan ng pagpunta mo ngayong umaga? Maniniwala ka ba kung sasabihin kong nadaan lang ako? Mukhang gusto mong tumakas kasama ang pera, ano? Paano naman, dito ako para magbayad ng utang, tingnan mo. Dapat kong sabihin, Boss Lu, napakaganda talaga ng paningin mo. Talagang nanalo ang Spain. Hindi maganda ang paningin ko. Ikaw ang walang common sense. Boss Lu, pwede bang ibigay mo sa akin ang lotto ticket kahapon? Uwi muna ako para mag-claim ng premyo. Gusto mong mag-claim ng premyo? Paumanhin, na-claim ko na ang premyong ito. Pwede mo bang ibalik sa akin ang 1,000,000? Gusto mong kunin ang premyo para sa sarili mo. Ay sa totoo lang, bukod sa 1,000,000. Ang natitirang 5,000,000 na isave ko na sa card na ito. Lahat para sa akin. Gusto ko sana. Pero ngayon, nagsisisi ako. Ay, napansin ko, Boss Lu, hindi ka lang gwapo. Napakabait mo pa, elite sa industriya. Hindi mo gagawin ang pagkupit ng premyo, di ba?
Tapos na ba ang pambobola mo? Magbahagi tayo ng biyaya, hatiin mo na lang sa akin. CJ. Hatiin ko sa'yo 250. Salamat. O nga pala, ano ang nangyari sa aking use? Ito. Napakaraming pera, 2.5 milyon. Hindi pa ako nakakita ng ganito karaming pera. Ang liit ng pangarap mo. Para sa akin, ito na ang pinakamalaking kayamanan sa buhay ko. Sapat na to para gastusin, aalis na ako, Boss Lou. Sandali. Pinayagan ba kitang umalis? Sabi ko na, hindi madaling kumita ng ganitong pera. Baka pagkatapos ng rebirth, mayroon akong bida aura, biglang yaman. Matapang na sihi na umibig sa akin. Gusto mo bang isipin maging assistant ko? Teka, bakit assistant, hindi ba dapat? Contract marriage, pinipilit ka ng nanay mo na mag-blind date, kailangan mo ng artista. Ano ba iniisip mo? Ganito ang eksena sa mga short drama. Sa pagiging matulungin mo, pwede na akong umuwi para kunin ang aking birth certificate. Ano sa tingin mo? Kung ikakasal tayo, hindi ba mabubuwisit si Wenmoyan sa akin? Bless you. Luwei, sa totoo lang, ako. Ay, Boss Lou, alam kong hindi mo ako gusto. Pero sabihin ko sa'yo, Wenmoyan, hindi ka rin niya talaga mahal. Pera mo lang ang habol niya. Ikaw naman? Pera ko ba ang habol mo o ako mismo? Ako. Hindi na mahaba ang oras ko para makabawa sa'yo. Kung magbabago ang isip mo, hanapin mo lang ako. May limitasyon ng oras. Luwei, kaunti na lang ang magagawa ko para sa'yo. Sa nakaraang buhay, wala akong alam kay Wenmoyan. Hanggang sa siya at si Shen Sihao ay nagtulungan para saktan ako at hindi ko napansin. Ano na iniisip mo? Sinundan mo pa ako hanggang opisina. Nakalimutan ko, boss ka pala ni Wenmoyan. Naghahanap ako ng trabaho, ako. CJ, kaya mo yan. Hoy, Boss Lou. Pwede bang backer? Boss Lou, yes. Sinabi ba ni Boss Lou sa'yo kung anong trabaho ang para sa akin? Boss Lou. Kilala ka ba ni Boss Lou? Kanina sa baba, binigyan ako ni Boss Lou ng okay sign. Mas mabuting tanungin mo muna siya. Sino ka ba? Hindi kita tutulungan magtanong. Si Luwei ang bago. Artist Department Director ng Starry Entertainment. Hindi ko akalain na ganoon na lang ang starry sa akin. Marunong ba siyang sumulat ng lyrics o gumawa ng kanta? Bakit siya ang naging arts director? Hindi ba si Ken Sensen ang mga awit? Dati siyang miyembro ng girl group na Z. Pero hindi na siya sumikat ng mag-solo. Kung wala pa rin siyang maibibigay na kanta na magugustuhan ko, mag-determinate na ako sa starry. Salamat, Boss Lou, sa pagtatanggol sa kaibigan ko. Pero sa kakayahan ni Weiwei, hindi niya kayang gampanan ang posisyon ng arts director. Tama ba, Weiwei? Isang kanta lang ba yan? Marunong ka bang gumawa ng kanta? Kung ganoon, bilang pasalubong. Ibibigay ko ng libre sa Starry Entertainment ang isang kanta. Medyo na-stress si Weiwei, kaya madalas siyang magsalita ng walang kontrol. Sandali lang, kausapin ko muna siya. Naku, Weiwei, huwag kang nang magulo. Hindi naman ako nagmamadali sa bayad, sa trabaho. Tutulungan din kita mag-recommend sa ibang kumpanya. Bakit mo ba ako pinipigilang pumasok sa Starry? Kung malalaman na ikaw ang kumakanta para sa akin, masisira ang buong showbiz career ko. Kaya gusto mo bang magtago na lang ako magpakailanman? Weiwei, maganda ako, pero hindi magaling kumanta. Pangit ka. Sino ang sinasabing pangit? Oh, pero maganda ang boses. Basta, ag mong sasabihin. Hindi na malalaman. Kaya lahat ng kita ko. Hati tayo kalahati sa hinaharap. Moyan, isipin mo. Kapag ako naging art department head, saka lang matatago ang lihim mo. Zenzen, maniwala ka sa akin. Ang kantang A Little Happiness na to, siguradong magiging hit. Maniwala ka sa amin sa Star Entertainment. Boss Lou, naniniwala akong kaya kong maging art department head. Tutulungan ko siyang gumawa ng kanta. Boss Lou, ito ba talaga si Luwei? Oh, hindi. Si Director Luo ang sumulat. Ang ganda. Gusto ko talaga. Ako ang sumulat. Yeah, ma'am. Ang ganda na sinulat mo. Sakto sa nararamdaman ko. Tingnan ko nga. Naririnig ko ang patak ng ulan sa lunti ang damuhan.
A little happiness naging akin na pala. Pasensya na, Teacher Hebe. Boss Lou, hindi ito gawa ni Luwei, di ba? Gawa to ng songwriters ng kumpanya namin. Di ba ibibigay mo sa akin? Sino to? Ito, bagong artista ng kumpanya namin. Si Wenmo yan. Di ko kilala, hindi sikat. Luwei, ang bagong kanta ko, ikaw dapat ang gagawa. Ako ang gagawa. Haha. Kaya ko ba? Ito naman, yung playlist na inihanda ng kumpanya para kay Zenzen. The wind rises again. Love that never disconnects. Possibly. So many people in this world. Lahat hit, di ba parang mali? Alin ang mali? Yitse, hindi magaganda naman ang mga kanta, dapat sabihin. Maganda talaga ang taste ni Boss Lou. Pero gawa to ng mga sikat, sasabihin kong akin. Parang mali, di ba? Kailan ko sinabing ikaw ang sumulat? Artista department head ka lang. Pero Boss Lou, bakit mo ako pinapaboran? Siyempre, kaibigan kita. Inutulungan ka ni Boss Lou para matulungan ako. Tinutulungan ko ang Star Entertainment. Hindi naman para tulungan ka. Boss Lou, gusto ko ring maglabas ng bagong kanta. CJ. Sakto, ito yung kanta na hindi kayang abutin ni Zenzen. Salamat Boss Lou. Pwede po ba akong maging bisita sa konsyerto ni Oh Chen? Titingnan ko. Star at karagatan, hindi ito. May problema ba? Pasensya na po, Boss Lou. Okay ka lang ba? Boss Lou, tutulungan kitang lagyan ng gamot. Pasensya na, Boss Lou. Kanina hindi ko alam bakit nawalan ako ng balanse. Sekretary Ma, hindi mo kailangan humingi ng paumanhin. Ang dapat humingi ng tawad ay si Wenmo yan. Kanina nakita ko lahat, tinapit niya talaga ang paa mo para madapa ka. Wei, bakit mo sinasabi yon? Mahaba lang talaga ang mga paa ko. Hindi ko naman ginawa yon sadya. Sapat na yan, lumabas na kayong lahat. Tara na. Huwag nating galitin si Boss Lou. Sinabi ko bang umalis ka na? Salamat sa iyo, Louis Chen. Ayun. Sinasabi ko sa iyo, kapag wala ako sa tabi mo sa susunod. Lumayo ka ng kaunti kay Wenmo yan para sa akin. Narinig mo ba ako? Ngunit hindi ba si Wenmo yan ang iyong kasintahang ipapakasal? Sino nagsabi na siya ang aking kasintahang ipapakasal? Wala akong anumang relasyon sa kanya. Kung susuriin natin base sa oras, mukha talaga silang hindi nagkasundo ng kasal. Kung ganun, Boss Lou, baka naman hindi ka pa nakipag-date kahit kailan. Baka virgin ka pa ba? Gusto mo bang subukan? Sinasabi ko sa iyo, ako ngayon ang amo mo, panatilihin natin ang distansya. Hindi ka lang naman amo ko, ikaw pa ang nagligtas ng buhay ko. Dito, lagyan muna kita ng gamot. Dahan lang. Dumating na ang pulis. Salamat sa iyo. Ano pang pasasalamat mo sa akin? Ikaw ang nagligtas sa akin. Ako ang tumawag. Okay ka na ba ngayon? Ma'am. Medyo masakit. Tulungan mo akong lagyan ng gamot. Hindi naman, ganito lang kaunting bagay. Kailangan mo bang maempsyoso ng ganyan? Alam ko talaga. Ikaw palagi ang tumutulong kay Wenmo yan sa peking pagkanta. Kung gusto mo, pwedeng itaas ko rin ang iyong karera. Sa totoo lang, wala akong labis na pangarap na maging artista. Pero meron akong isang plano. Hindi ko alam kung papayag si Boss Lou. Ayos ka lang ba? Elvenet. Hoy, MS Lou, paumanhin sa abala. Ang iyong investment ay bumagsak. Lugi ng 2 milyon. 2 milyon? Diyos ko, parang nagbibilang na lang ako ng araw sa buhay. Bakit ganito pa rin ang swerte ko? Nen, tumingin ka sa daan pag naglalakad, huwag sa langit.
Hindi ka matutulungan ng langit. Lola, nasaktan ka ba? Ayos lang ako. Ang gumawa ng problema, siya rin ang lulutas. Singsing ng kasal. Mula nang makilala ko yung lalaking yon, sunod-sunod ang malas ko. Kung si Wen mo yan, sa nakaraang buhay ay gustong-gustong makipagrelasyon sa kanya. Sa buhay na ito, ikaw na ang pakasalan mo siya. Gusto kong kantahin yon sa konsyerto. Pwede mo ba akong tulungan? Kung gusto mo, ibibigay ko na sa'yo yang pabango. Kung tama ang alaala ko. Ang pabangong yan ay binili gamit ang pera ko, di ba? Ay, Weiwei, wala pa akong trabaho noon. Ngayon, may konting ipon na ako. Ano nang kailangan mo, kunin mo na. Yan, sige, salamat ha. Hahaha, sige na, ako na ang bahala sa'yo. Gastusin mo na. Tipid-tipid din ha. Haha. Ano? Na-mats out ang credit card. Kukunin ko lahat ng to, charge ito. MS, hindi po ma-charge ang card na ito. Subukan mo itong isa. Weiwei, sa wakas nakita rin kita. Waiter, hindi namin kukunin ang mga to. Tingnan mo, ito ang matalik kong kaibigan, magiging sikat na artista. Wen mo yan, sabihin ko sa'yo, sobrang bait niya sa akin. Ang mga damit na ito, siya ang nagbayad para sa akin. Napanood ko yung teleserye mo, Four Daughters of Summer. Talagang sisikat ka. MS, ang swerte mo sa kaibigan mong yan. Wen mo yan, naniniwala ako sa'yo. Dapat kang maging maayos, huwag mag-tax evasion. Paumanhin, pero pagkatapos, lumabas ang iskandalo niya. At binansa buong internet. Weiwei, kung gusto mo. Bibilhin ko lahat para sa'yo. Miss, gamitin mo itong card. Maganda ba tong damit na to? Shensi, how ba't ka nandito? Louie, ang cute-cute mo. Naubos mo credit card ko, alam mo ba? Yung pang-wedding na 10,000, di pa bayad. Nawalan pa ako ng trabaho, saan ako kukuha ng pambayad? Umalis ka na, layuan mo ako. Ang hiyap talaga ngayon, di ba? Baka pwede ikaw na lang. Aalis na muna ako. Weiwei, bakit ngayon lang ay sorry? Bulag ka ba? Okay ka lang ba? Ang sakit. Grabe pala. Ay Weiwei, ba't ang malas ko? Mamaya sa kanta, huwag kang magkamali. Ay yan. Ay totoo namang di ko kakayanin ang stars and seas. Ha? Bakit ngayon mo lang sinabi? Nung nasa opisina si Boss Lou, kinukutyan kita. Di mo nakita. Pinahamak mo ako, Louie. Di na pwede magpalit ng kanta. Pabababain ko na lang ang key, kaya mo yan. Tulungan mo na naman ako, please. Bakit ko kayanin? Ay tulungan mo na ako ulit. Sisikapin ko. Weiwei, pasukin mo naman ako. Yang jowa mong mukhang pobre nandito na naman. Papasukin mo na. Yan para sa concert mo ngayon. Carnation lang ang regalo mo. Nakasal kasi. Salamat. Zihaw, nasugatan ang binti ni Yan. Alagaan mo siyang mabuti ha. Paano ko kaya sila ipapakasal? Para mabago ang buhay ko. Salamat sa kumpanya at kay Ate Zhenshen sa tiwala na ako ang magbubukas na show at ngayon. Kakantahin ko ang bagong awit Stars and Seas. Nais kong maging isang bituin. Lip sync, mag-resign ka na lang. Huwag mong sabihin. Grabe ang diskarte mo. Kailangan pa rin ang approval ni Boss Lou. Sinadya mo to, gusto mo lang akong mapahiya, di ba? Isipin mo, yan. Kung talagang gusto kitang mapahiya.
Eh di sana umakyat na lang ako sa stage, di ba? Ay, Wiwi, alam kong hindi mo sinasadya. Ito ang sikreto nating dalawa, di ba? Alaynan. Nasugatan ka. Papuntahin ko si Shen Hao para alagaan ka. Ayoko. Ikaw ang gusto kong mag-alaga sa akin. Ayoko na siyang makita. Mahina. Di pa kaya ng Princess Carrie. Sige, nag-order ako ng pagkain. Kukunin ko lang. Hello. Yeah, ma'am. Hoy, Shen Hao. Ihatid mo si Wenmoyan sa bahay. Huwag mo nang asikasuhin. Bumalik ka na at alagaan siya. Hiwalay na kami, Shen Hao. Kung maaari, sana ikasal na kayong dalawa agad. Bumalik ka na. Bigyan natin sila ng privacy. Diyos ko, sana. Pakasalan na ni Wenmoyan yung lalaking yun. Para mawala na ang malas ko. Lu Wei. Akala ko kukuha ka ng pagkain? Ang bilis naman matapos. Hindi tama na mag-isa kayong dalawa sa loob, at saka, ikaw lang ang nasa isip ko, di ba? Alam kong galit ka pa sa akin, magpapakita ako ng magandang asal. May interview ako mamaya, alis muna ako. Yan. Wiwi, di na ako kakain. May blind date ako. Blind date. Yeah, ma'am. Si Shen Hao lang ang gago. At bagay na bagay sa'yo. Hindi, paano ba nag-adjust si Wenmoyan? Sa ganitong klaseng damit, Louis Chen. Ikaw pala, Bakit hindi? Ang suot mo ngayon, Boss Lu, maganda ba ang suot ko ngayon? sakto lang. Ang suot mo ngayon, hindi naman dahil gusto mo akong makita. Ngayon ako nang haharana. Anong gagawin mo? Nahulog ang pilikmata. Alaynan. Hindi ikaw ang lalaking ito. Wala talagang pinapahiya sa babae. Sa totoo lang, minsan maganda ka kapag hindi ka nag-aayos. Hindi mo kailangan gayahin si Wenmoyan. Hindi ba kayong mga lalaki lahat ay gusto? Ng tipo ni Wenmoyan. Pasensya na, mali ang sinabi ko kanina. Wiwi, bakit ka nandito? Ang tagal ko nang naghihintay sa'yo. Bakit nandito rin si Boss Lu? Pinakiusapan ko si Boss Lu na maghanap ng trabaho para kay Shen Hao. Ay, hindi ako pumayag ha. Nakakasawa ang pagiging love-struck. Excuse. Boss Lu, yung pinakiusapan ko, sana isipin mo. Wiwi, talagang tapat ka kay Shen Hao. Ano? Para, dadalhin kita para makilala si Boss Wang ng Hofeng Entertainment. Hindi mo ba sinabing gwapo at mayaman? Huwag mo nang banggitin, catfish lang. Pero may project siya. Na gustong gusto kong gampanan. Ikaw na ang makipag-usap. Director Wang, ito ang aming art director ng Xingchen Entertainment na si Lu Wei at aking manager. Hindi ko inaasahang maganda rin ang kaibigan ni MS Wen. Director Wang, sa palagay mo bagay ba akong gumanap bilang Juan Juan? Juan. Naku, Wiwi. Si Director Wang ay assistant director para sa casting ng The Legend of Silang. Yun nga ang gusto kong gampanan. Naalala ko na. Sa nakaraang buhay para makuha ang role. Pinainom ako ni Wenmoyan sa manyakis na ito, muntik na akong ma-rape. Si Shen Hao ang nagligtas sa akin. Director Wang, gusto ko lang itanong. Kailan mo balak simulan ang pag-shoot ng pelikulang ito? Plano sa susunod na tagsibol, marami pang investor. At role ang hindi pa nakukumpirma. Paano ko narinig na tapos na ang pag-shoot ng The Legend of Silang? Pinag-alinlangan mo ba ako? Director Wang, huwag kang magalit. Lalabas ako para magdagdag ng ulam. Ikaw na ang makipag-usap kay Director Wang. Ay, ang pagdadagdag ng ulam ay dapat ako ang gumawa. Hindi pwedeng ikaw pa ang mag-abala, Miss Wen. Sa muling pagkakataon, hindi na ako malilinlang ninyo. Boss Lu, Louie, nasaan ang cellphone mo? Tatawagan ko si Majike. masaya akong makita kang muli. Hindi ba't nakagaling lang natin magkita? Alaynan. Hindi ganyan si Lu Chen sa nakaraang buhay niya. Boss Lu, pakiusap, magpakita ka ng respeto sa sarili mo. Shen Hao,
Imperial Hotel, private room 888, when mo yan? Nasa panganib siya, dali-dali ka dito. Talagang hindi mo pa rin makakalimutan si Shen Zaihao, ano? Ay, Boss Lu, sa wakas nakita rin kita. May iba pa akong gagawin ngayon. Ipagkakatiwala kita kay Majike. Alagaan mo siya. Huwag kang aalis. Hindi na ako makakainom, Director Wang. Kung mapapasaya mo lang ako, anumang papel ang gusto mong gampanan, isang salita ko lang ang kailangan. Hindi na kailangan, Director Wang. Bakit hindi pa dumarating si Shen Zaihao? Hindi kaya talagang may nangyari kay Wen mo yan? Siguro ako na lang ang sasagip sa kanya. Shen Zaihao, sa wakas. Tingnan mong mabuti kung sino ako. Louis Chen. Ikaw na naman. Uminom ng hangover remedy si Boss Lu, tapos nag-alala na siyang sumagip. Kung nandito na kayo, sige, sagipin na natin siya. Bilis, dito. Tumigil ka. Boss Lu, natatakot ako. Mag-aayos ako ng bodyguard para sa'yo. Si Shen Zaihao na lang. Ay, Boss Lu. Salamat, Louis Chen. Kung magtatrabaho si Shen Zaihao sa Star Entertainment, marami siyang pagkakataon na makasama si Wen Mo yan. Sa paglipas ng panahon, pagkakadilaluan. Ganyan ka ba kasaya? Lesad, hindi. Hatsing, Huwag kang gagalaw. aalis ka na lang, hindi mo na aalalahanin si Wen mo yan. Hindi ba't ikaw ang may pakana nitong Hero Saves the Beauty na ito? Paano ko sasabotahe ang magandang plano mo? Ako, Para lang makahanap ng trabaho si Shen Zaihao. Talagang handa kang gawin ang lahat, ano? hindi para kay Shen Zaihao ang paghahanap ko ng trabaho. Para kanino? Sasabihin ko sa'yo. Kung may pagtingin ka kay Shen Zaihao sa puso mo, sabihin mo lang sa kanya na lumayo siya kay Wen Mo yan. Hiwalay na kami ni Shen Zaihao. Ang ginawa ko, ay ayoko lang na mapasama sa kapalaran. Uy, alam mo ba, Ihahatid ko muna si Boss Lu pauwi. bakit sa buhay na ito, nandyan si Louis Chen sa lahat ng lugar? Hindi kaya. Siya ang ipinadala ng Diyos para iligtas ako. Wen mo yan, pinapabugbog mo ako. Ipagbawal kita sa buong industriya. Derek Wang, hindi ko talaga alam. Lahat ito ay gawa ni Luwei. Hindi pa man ako lumalapit sa iyo, ikaw pa ang unang dumating dito. Pinapabugbog mo ako. Akanselahin ko ang investment ng inyong Xinchen Entertainment sa proyektong The Story of Prince C. Direk Wang. Ako ang nagpapabugbog sa'yo, wala siyang kinalaman dito. Kung may anumang problema, ako ang harap mo. Sino ka ba pa magsalita ng ganyan sa akin? Puntahin ninyo ang inyong boss dito. Siya nga pala ang boss ng aming Xinchen Entertainment. Louis Chen. Impossible. Hindi siya ang pumirma ng investment agreement sa akin noon. Ang director ng investment department ng kumpanya ni Boss Lu ang pumirma para sa iyo gamit ang pangalan niya. Majeke, kasuhan si Direk Wang ng pandaraya. At sexual harassment sa mga aktres. Kasinungalingan. Ang The Story of Prince C ay ilulunsad na sa katapusan ng buwan to. Niloko mo ang investors na sinasabi mong hindi pa nagsisimula ang shooting. Ano pa ba ito kung hindi pandaraya? Wow. Ang talino talaga ng boss na ito, ang impormasyong alam niya. Hindi pa sa alam ko bilang isang taong muling isinilang. Maghintay ka lang. Ibabalik ko ang pananakit na ito sa inyo. Boss Lu, hindi mo alam kung gaano ako natakot kanina. Buti na lang nandiyan ka. Ano bang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Boss Lu. Dinilhan ka ni Weiwei ng regalo. Tingnan mo kung gusto mo. Shen Zaihao, magsalita ka kung may sasabihin ka. Alam kong nandiyan pa ako sa puso mo. Gusto lang namin hingin kay Boss Lu na bigyan ako ng trabaho. Kaya kailangan kong magpasalamat naman. Kailangan kong agad na itugma sila ni Wen Mo yan. Shen Zaihao, sa totoo lang, ang taong talagang dapat mong pasalamatan ay si Wen Mo yan. Ginawa lang ito ni Boss Lu dahil sa pabor kay Yan. Kakatulong lang sa'yo. Ganoon ba? Kaya dapat ibigay mo kay Yan ang kwintas na ito. Salamat ng marami sa kanya. Sino yan? Pumasok nang hindi nakukutok. Si Yan po ito. Salamat sa pagpapasok sa trabaho. Sa Luwei mo na lang ibigay ang kwintas na ito. Ayoko niyan.
Hindi bagay kay Luwei ang ganyang kagandang kwintas. Talagang dalawang mukha ang Shen na lalaking ito. Kukunin ko na lang ang kwintas sa opisina. Layuan mo ako. Baka magselos si Boss Lu. Nandyan si Boss Lu. Paano magkakagusto si Wen Moyan kay Shen Sihao? Nakakahiya. Wei, kailan ka pa dumating? Kinuha ko lang ang damit ni Ate Zenzen. Pero bakit nandito kayo? Nagpadala ng regalo si Zihaw para pasalamatan ako sa pagpapasok sa trabaho. Pero, sa totoo lang, ikaw ang may gawa nito, Wei. Sa'yo dapat ang kwintas na ito. Isusot ko muna, okay lang ba? Kanina ayaw na ayaw, ngayon gusto na naman. Huwag kang magselos, Wei. May regalo rin ako para sa'yo. Heto, Insurance para sa malubhang sakit. Insurance sa aksidente. Milyon ang kapalit. Isa ang asawa ko, isa ang matalikong kaibigan. Paano kayo naglalandian sa bahay ko? mamamatay ka na rin naman, Luwei. Hayaan mo na akong gamitin ang asawa mo. Nga, mamatay ka na lang ng mabilis para makuha ko agad ang milyon na bayad. Natutuwa ka na ba? Tangang-tanga lang ang matutuwa. Hindi ko magagastos kahit piso ng perang yan. Wei, ito ay pasasalamat sa'yo. Dahil sa paghingi ng tulong kay Boss Lu para iligtas ako, binilhan kita ng insurance sa aksidente. At saka, namatay sa cancer ang nanay mo, diba? Nag-alala ako baka namana, kaya binilhan pa kita ng insurance sa malubhang sakit. Tingnan mo kung gaano kabait si Yan sa'yo. Sakto. Balak ko rin sanang bumili ng insurance para sa inyong dalawa. Ano ba yan? Insurance sa malubhang sakit, insurance sa aksidente. Insurance sa malubhang paggamot, kahit anong paraan ng pagkamatay nyo. Makakapag-claim pa ng 5 milyon. Huwag na, Wei. 20,000 ang premium niyan kada taon. Hindi mo kaya. Okay lang, kaya ko. Bibili na ako para sa inyong dalawa. At MS Wen mo yan. 40,000 ang premium kada taon para sa 4 na pulisi na ito. 40,000. Ang mahal naman. At ang beneficiary ay ang legal na asawa. Bilang isang reincarnated, madali lang kumita ng pera. Gastusin na to. Ay, swipe mo na. Sage. Gastos para sa kapayapaan, pero ang sakit sa puso ng 40,000. Director Luo, sakto. I-deliver mo ito kay Shen Sihao. Ano to? Uniform ng security, company policy, kailangang suotin. Ang mga empleyado ng security department ang uniform sa trabaho. Kamusta? Bagong labas lang, to sa wardrobe. May dating ba ng boss? Huwag mo nang isuot yan. Custom-made suit yan ni Boss Lu. Masisira mo yan at hindi mo kayang bayaran. Heto, company-issued uniform mo. Libre. Luwei, ano ba ang gusto mo? Ginagawa mo akong katawa-tawa sa publiko? Hindi, Shen Sihao. Bingi ka ba o bulag? Company policy 2. Kailangang suotin. Papasuotin mo ako ng ganyan? Sinasadya mong hamakin ako? At saka, hindi bagay sa status ko, yang damit na yan. Hindi ko yan susuotin. Status. Ano ba ang status mo? Nakalimutan mo? Kasintahan mo rin naman ako dati. Hindi dapat kita ikahiya, di ba? Shen Sihao, makinig ka. Tapos na tayo. Kung gusto mo ang trabahong ito, sumunod ka sa company rules. Kung ayaw mo, umalis ka na. Bigla ka namang nagbago. Sage, Luwei. Hintayin mo, huwag kang lalapit sa akin pag kailangan mo ako. Director Luo, ang tapang mo kanina. Pero yung lalaki. Boyfriend mo talaga. Ay, ex-boyfriend. Bulag ako noon, pero gumaling na ngayon. Pero sa paghahanap ng boyfriend, kailangang maging mapili. Director Luo, dugo. Nainis sa lalaking mayabang. Baka lahat ng ito ay guni-guni ko lang. Ah. Pasensya na. Miss, bigyan mo naman ako ng pagkain. Ito na lang, platinum ito, may halaga pa.
Pero ibenta mo agad, magdadala ito ng malas. Tandaan mo, Hello, pwede ko ba itong bilhin? Miss Lu, Boss Lu. ang bait mo naman ngayon. Agad mong binigay sa pulubi ang kwintas. Boss Lu, magdadala ng malas ang kwintas na ito. Payo ko, itapon mo na agad. Okay lang. Basta ang swerte ay nasa iyo na lang. Ang lakas ng bida energy. Pati ang strict na boss na hulog sa akin, Jike, yang sinabi mo. Parang pag-amin. Ngayon mo lang na-realize pag-amin niya. Sasabihin ko na ako ay Re. Bakit hindi ko masabi ang tunay kong pagkatao? Ay, nakalimutan ko na naman. Boss Lu, nagkita na ba tayo dati? Bakit palagi ka sa mundo ko? Ako kasi. Boss Lu, takot ako, samahan mo ako umuwi. Ang lalaking yan parang dikit na dikit, hindi matanggal. Ang haling tapat, ano ang takot mo, umuwi ka na mag-isa. Gusto ko ikaw ang maghatid. Hindi pwede, busy si Boss Lu. May papeles pang babasahin, di ba Boss Lu? Saan ko pes? Ayun. Ay. May babasahin akong papeles mamaya. Boss Lu, papayag ka bang mag-isa kung umuwi? Paano kung mangyari ulit yung nangyari dati? Kasalanan mo yun, ikaw ang lumapit. Wei, alam ko. Nagigalo sa akin si Zihaw. Galit ka sa akin, itong kwintas para sa iyo. Huwag ka na magalit sa akin. Bakit ako magagalit sa iyo, magkapatid tayo? Ah, Boss Lu, may regalo pa siya para sa iyo. Ako. Quintas. Ito nga. Ito ang bagong modelo ng 2024. Ilalabas sa merkado pagkalipas ng 12 taon. Isa lang ito sa buong mundo. Ngayon, ibibigay ito sa iyo ni Boss Lu, kaya dapat mong pahalagahan ng mabuti. Isuot mo ng maayos. When mo yan, pakiusap. Magsama na kayo ni Shen Zihao. Dalhin mo ang lahat ng malas ko. Ah, si Shen. Hatid mo na siya pauwi at ipasyal mo siya sa paligid. Sej, Boss Lu. Ako si Shen Jihao, ang Z na may malaking pangarap, at ang Hao na puno ng sigasig. Sige, naalala ko na. Alis na tayo. Shen Zihaw. Tingnan mo ang itsura ni Luwei. Akala ba niya magkakagusto sa kanya si Boss Lu? Huwag kang mag-alala. Nasa akin ang mga litrato ni Luwei. Walang ibang makakapag-asawa sa kanya, kundi ako. Ang babaw mo naman. Hindi ko talaga maintindihan. Ano ba ang meron sa babaeng iyon? Gusto mo lang naman kunin ang mga bagay niya, di ba? Pero hindi ka bagay. Ikaw ang taong mahal na mahal ni Luwei. Ang mga kapalaran ko noong bata pa ako ay dahil lahat kay Luwei. Luwei, ang nanay mong kerida. Nang akit pa sa tatay ko. Yang, hindi ganoon ang nangyari. E ano ang nangyari? Bakit nagkaroon ng aksidente ang nanay mo at ang tatay ko? Lahat ng kaluway, kukunin ko. Kasama ka. Talagang karangalan ko iyan. Tara, ihahatid na kita. Hindi ba hiniram ni Shen Zihao ang kotse mo? Hindi lang naman iyon ang kotse ko. Huwag kang gagalaw. Sige, tara na. Huwag kang magmadali. May magandang palabas tayong panonoorin. Huwag kang magmadali. May magandang palabas tayong panonoorin. Louis Chen. Magtago tayo. Anong kinakatakot mo? Hindi maririnig o makikita ng mga nasa labas ang nangyayari sa loob. Naalala ko, ito yung kotse ni Boss Lu, di ba? Tutu. Subukan mo kung ayaw mong maniwala. Shen Zihao, ang tanga-tanga mo. Totoo nga. Akin na. Ito nga yung kotse ni Boss Lu, di ba? Ok lang, magaling ako magmotor. Sakay na. Ikaw na ang magmaneho. Nahihiya ko.
Dito, may sasabihin ako sa'yo. Mas matibay si Luwei sa hirap kaysa sa'yo. Kung ayaw mong umalis, alis na ako. Heto. Ha? Bakit naging advantage ang pagtitiis? Para ipagtanggol ka. Bye. Nakita mo kung sino yung nasa passenger seat. Hindi ko nakita. May tao ba sa passenger seat? Dito na lang tayo huminto, Boss Lu. Hindi ako. Hindi ka ba magpapalipat? Dito ka na lang talaga titira. Walang pera. Binabalaan kita si Shen Zihao kasi. Boss Lu, ano nang nangyari sa'yo, Boss Lu? Nahihilo na naman sa dugo. Paano nagkaroon ng ganitong sintomas ang isang boss? Nahihilo sa dugo. Ano nang gagawin kapag nahihilo sa dugo? Humiga ang pasyente. Ilipat sa ligtas na lugar, buksan ang buton sa lid. Siguraduhin malaya ang paghinga, humiga at magpahinga ng 1-0 bawas 15 minuto. Karaniwan, gagaling ng mag-isa. Ang ganda ng katawan. Mas maayos din ang mukha kaysa kay Shen na lalaking manloloko. Pero sanay na ako sa simpleng buhay, hindi ko kaya itong masarap na buhay. Anong ginagawa mo? Pinipindot ko ang pressure points para iligtas ka. Tingnan mo ulit. Ano pang pressure points ang kailangan kong pindutin? Nakakaloka, 20 anyos ang katawan ko. Pero ang kaluluwa ko ay nasa 30 anyos na. Madali akong matukso nito. Sabi nila, kapag itinaas ang mga kamay sa ibabaw ng ulo, titigil ang pagdurugo ng ilong. Sige, Boss Lu, kaya ko namang magtaas ng sarili kong kamay. Aalis na ako. Nga pala, ilang araw mula ngayon. Maghanap ako ng isang tao para mag-alaga sa'yo para sa akin. Luwei, ano nang iniisip mo? Limitado ang oras. Louie, wala na akong masyadong magagawa para sa'yo. Class reunion, yung nakakahiyang sandali noong nakaraang buhay, mula noon. Hindi na ako sumali sa class reunion sa buhay na ito. Kailangan kong maghiganti. Bagong damit at bagong bag, lahat sa Wenmo yan. Kailangan gastusin ang perang ito. Moyan, nainig ko. Assistant mo na si Luwei ngayon. Pagkatapos ng eskandalong iyon, sino kumpanya ang magtatangkang kumuha sa kanya? Yan, masyado kang mabait. Palagi mong iniisip si Luwei. Mga kaklase tayo, kung kailangan ninyo ng tulong, tutulong din ako. Nasaan si Luwei? Nahihiyang pumunta kasi hindi maganda ang lagay niya. Kaklase ba natin yun? Ay, nandito pala kayong lahat. Luwei. Mukha ka pang masikat kaysa kay Moyan ngayon. Wang yan, narinig ko. Nagkarelasyon ka sa nobyo ni Xiaofang, si Si Jaize. Ang ganda naman ng samahan nating magkakaklase, kayong tatlo. Nakasama pa kayo sa class reunion. Alam kong may problema sa inyong dalawa, pero hindi ko inakala. Naagawin mo ang boyfriend ko. Tingnan mo naman ang itsura mo. Hindi mo kayang hawakan ang boyfriend mo. Bakit ako ang sinisisi? Gigi, sabihin mo, lalaki ba o babae ang gusto mo? Jessie, sabihin mo, sa harap ng mga kaklase. Sabihin mo kung sino ang pipiliin mo. Sabi mo. Ako. Jaize, huwag kang magdalawang isip. Hindi ba sa susunod na buwan, ikakasal ka sa mayamang babae? Paano mo nalaman? Bastos. Bastos ka. Sana hindi ka magkaanak. Aalagaan siya ng langit. Pagkatapos ng 3 taon, may bago ng gusto ang mayamang babae. At iniwan siya. Luwei, anong malalim na galit ang mayroon ako sa iyo? Pasiraan mo ako ng ganito. Hindi ba may hawak kang ebidensya laban sa akin? Ikaw, paano mo nalaman na nasa akin yon? Gigi, anong ebidensya? Tingnan ninyo, ito ang love letter ni Luwei. Pa sa kuya.
Bigyan mo ako. Huwag na kayong magulo. Funanshen, di ba boyfriend mo siya? Nagsusula pa siya ng love letter, di ba nakakahiya sa'yo? Bigay mo sa Kin. Mahal na senior, kamusta ka na? Gusto ko lang sabihin sa'yo. Luwei, bakit ngayon? Ayaw mo nang magbiruan? Di ba? Ito yung love letter na sinulat ni Luwei noong college, para kay Funanshen. Naku, Funanshen. Di ba boyfriend ni mo yan? Luwei, paano mo magugustuhan ang boyfriend ng kaibigan mo? Wei. Di ko alam na gusto mo rin si Senior Nanshen. Luwei, ang sikat na artista at ang ordinaryong empleyado. Walang pipili sa'yo. Di naman sila bulag. Una, lahat ng suot ko aabot ng 5 milyon. Siyempre, baka di nyo kilala. Ang mga luxury brand na to, pangalawa. Artista department head ako ng Star Entertainment ngayon. Boss ni Wenmo yan. Wei, di mo kailangang magsuot ng peking brand para magpa-impression. Magkakakilala naman tayong lahat. Luwei, nagbisikleta ka lang kanina, di ba? Parang nakita kita sa parking kanina. Mahilig lang ako sa environment. Alam naman ng lahat kung ano ang kakayahan mo. Kung meron kang 5 milyon, bakit ka patitira sa lumang bahay na yon? Magkasundo kayong dalawa. Huwag ka na lang magpakasal sa mayaman. Magpakasal na kayo dito, bagay na bagay. Anong pakasal? Huwag magmadali pag nagpakasal sila, isasama ka. Bilang katulong sa bahay. Perpekto. Ay, ang saya-saya pala dito. Di ba to ang crush ko noon na di ko nakita ng ilang taon? Yan, dumating na ex-boyfriend mo. Nanshen, tagal nating di nakita. Classmate, nagkakilala ba tayo? Di ba ex-boyfriend ka ni Wenmo yan? Anong sinasabi mo? Di ako nagjojowa. Ah, pero may nagsabi sa Kin, maganda relasyon nyo. Narinig din namin yan. Psych, ako. Mula college hanggang ngayon, isang tao lang ang gusto ko. Siya yun. Bumalik ako ngayon dahil sa kanya. Alis na tayo. Ah, Ang laki ng chika ko. ikaw ba talaga si Funanshen? Hindi ba ito? Parang artista lang nakamukha ni Funanshen. Anong iniisip mo? Wow, ang bait sa Kin ng second life ko. Ibinigay pa sa Kin ang crush kong lalaki. Hindi ba nasa abroad ka? Narinig kong magpapakasal ka, na kaya agad akong umuwi. Ang ibig kong sabihin, pwede bang huwag kang magpakasal sa iba? Huwag kang mag-alala, sarado na ang puso ko. Huwag mong isa. Pwede ba kitang ligawan? Swerte na swerte, first love crush ko pa naman siya. Hatsing. Sino bang nambabati ko sa Kin? Senior. Tuloy na natin. Ah, si Luichen ang nagpahanap sa akin. Mukhang importante ka sa kanya. Louis Chen. Boss lo namin yan. Kahit hindi ko alam ang iniisip niya, pero makikipagkumpetensya ako sa kanya ng patas. Kaya, Wiwi, tinatanggap mo ba ang nararamdaman ko para sa'yo? Nagpapalit na kaya ang kapalaran? Bakit kaya? Yung mga lalaking gusto si Wenmo yan sa nakaraan. Sa buhay ko ngayon, ako na ang gusto nila. Shen Sihao. Paano ka nakapasok? Paano mo nakuha ang susi ng bahay ko? Anong gagawin mo? Nakipagtalik ka na sa akin, nagpapanggap ka pa.
Shen Zihao, naniniwala ka ba sa liwanag? Bakit hindi nakasara ang pinto? Nahuli na kita. Ang mga kabataan ngayon, parang apoy at kahoy. Naubos na ba ang lakas? Hindi pa nga naubos, tuyo na. Wala akong pakialam, bayaran mo na ang renta ngayong buwan. Sige, hahanapin ko. Hoy! Ginamit mo pa ang pera ko. Bayaran ang utang, check out. Siya Oru, wala ba tayong? Bro, para sa paghanap ng upahan? Parang wala. Iche-check ko. Ha? Bakit ngayon wala man lang? Ati para sa paghahanap ng upahan? Napag-iiwanan na talaga. Yung 5 milyon mo, gamitin mo na lang. Para bumili ng disenteng bahay, di ba? May 5 milyon ka pala. Ay hindi. Hindi mo ba alam? Hindi dapat ipagmayabang ang yaman. Kung ipagmamalaki ko ang aking yaman sa iba, baka ako'y pag-initan ng masasamang loob. Ano naman? Alam ng lahat sa kumpanya. Kung magkano ang pera ko, di ba? Kung ganun, Boss Lu, pahiram nga ng 100 milyon. CJ, Salamat sa kabutihang loob mo, Boss Lu. Mas gusto ko pa rin na magtrabaho ng maayos para kumita. ikaw naman. Kung gusto mong umupa, marami akong bahay. Pwede kang pumili. Lumipat ka na lang sa akin. Boss Lu, hindi ka naman talaga siguro na humaling sa kin. Louie, hayaan mo akong maging makasarili ngayon. Sabihin ko sa iyo, hindi ako gagamit ng katawan para bayaran ang upa. Kung magpupumilit ka pa, baka magka-kidney stones na ko. Sino ang takot? Weiwei, okay ka lang ba? Kuya, lumayo ka sa kin. Sino mang lumapit sa kin, magkakamalas. Kung ganon, ibibigay ko sa iyo ang swerte ko. Bakit iba na rin si kuya sa inaasahan ko? May raffle doon, subukan natin. Tara. Kayong dalawa. Raffle para sa isa years tayo sa Seaview Villa. Gusto niyo bang sumubok? Ganda pa guys. Huwag kang mag-alala, Boss Lu. Mga tauhan lang ang iba, siguradong. Si Luwei ang mananalo. Subukan natin. Binabati kita. Nanalo ka ng isa years tayo sa Seaview Villa. Kuya, hindi kaya ikaw ang nag-ayos nito? Hindi pa nga inilabas ng staff, paano niya nalaman na nanalo ako? Anong iniisip mo? Hindi ko gagawin yang ganyang katangahan. Titira ka ba o hindi? Hindi. Oy, Boss Lu. Anong ginagawa ng kamay niya? Boss Lu, anong ginagawa ng kamay mo? Titira ba ako? Pwede naman. Sumama ka sa akin. Bakit ako sasama sa'yo? Louis Chen. Di naman talaga ako gusto mo, no? Gusto kita. Mabubisit na naman si Wen mo yan. E di lumayo siya. Ako ang naghanda. Titira ka ba o hindi? Oy, Chan, wala akong babaeng issue. Mas ligtas kung titira ka sa akin. Umalis ka dyan. Dalawang gwapo nag-aagawan sa akin sa kalsada. Ang lakas naman ng bida energy ko. Oy, ikaw ako. Oy, kayong dalawa, hindi ako titira sa inyo. Sanay ako sa kama ko. May gagawin ako, aalis na ako. Ano? Di ka nakasampa sa kama ni Louis Chen. Bumalik ka ng luhaan. Paano ka nandito ulit? Ano? Di pa ba sapat yung nakuryente ka nung huli? Lu Wei, matagal mo na bang nakikipagrelasyon kay Louis Chen? Kaya ka naging artist director? Paano niyo pa ako nasasabihan? Nandito na kayong dalawa. Tapusin na natin to. Lu Wei, pinakamatalik kitang kaibigan. Bakit mo kinukuha si Boss Lu? Wen mo yan, kumakain ka na nga sa plato mo. Nakatitig ka pa sa kawali. Nag-iisip ka kay Louis Chen. Tapos nakikipag-flirt ka pa kay Shen Zihao. Si Shen Zihao, wala namang itsura. Wala ring kera. Ano ang gusto ko sa kanya? Totoo naman. Tapos yung kakaibang nanay pa niya, yung mandaraya at nananakit ng asawa para sa insurance. Lu Wei, tigilan mo na yang kalokohan. Ikaw naman ang unang nagloko. Lu Wei, magpa-check up pa na sa utak mo. Mula nang tumakas ka sa kasal. Iba ka na. Hindi na yung dating Lu Wei. Nga. Yung dating Lu Wei. Napatay na kayo sa kanila. Nagpapanggap ng baliw.
Baliw na babae. Huwag kang maglaro sa akin. Ang drama ng pagbabalik ninyo hululuway sa palasyo. Sabihin ko sa iyo, huwag mong pangaraping agawin si Louis Chen sa akin. Anong gagawin mo? Mamaya, ukunan ko ang video ninyo. Pagkatapos kong ipadala kay Boss Lou, hindi na siya magkakagusto sa iyo. Yemi, Ikaw, bitawan mo ako. Lu Wei, binabalaan kita. Kung mang-asar ka pa sa akin, hindi ka mabubuhay ng maayos, hindi ka rin makakamatay ng madali. Shen Zaihao, napapanood ka ba ng sobrang maiking drama? Ang mga linya ng domineering na boss ay nakakatawa kapag sinabi mo. Mukhang talagang baliw ka na. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Talagang ilang araw na lang ang natitira kong buhay. Pero may 5 milyon ako sa kamay. Pwedeng iwan sa iyo. Talagang may malubhang sakit ka pala. Mukhang hindi na sayang ang binili kong insurance. Sa kondisyon na, pakakasalan mo si Wen mo yan. Pero may isang bagay na nakalimutan kong sabihin sa iyo. Yung mga private picture mo, naibigay ko na kay Wen mo yan. Kung malaman iyon ni Boss Lou, yung pera mo, maaari pa bang ibigay sa akin ang perang iyon? 30 anyos na ako, takot pa ba ako sa pagkalat ng ilang private picture? Okay lang, wala na rin namang ilang araw ang natitira sa akin. Hindi ko kailanman. Umasa sa pagpapakasal kay Louis Chen para kumita, huwag kang mag-alala. Sabihin ko sa'yo, Shen Zaihao. Lumayo ka kay Lu Wei. Nandito lang ako para tulungan si Louie. Mag-ayos ng tubo, magpalit ng bombilya. Huwag sana makaapekto sa relasyon ninyo. Ay, ikaw, kapag ganyan ang sinabi mo, parang kami. Nahuli sa akto. Inagaw mo ang babae ko at sinaktan mo ako. Ikaw ang sinaktan. Ikaw mismo ang hindi marunong magpahalaga. Kanino ka magreklamo? Mayaman ka, magaling ka ba? 500. Talagang magaling, haha. Nahimatay ka na naman sa dugo, nanakit ka ng tao. Talagang nasugatan ang kalaban ng 1,000, nasira ang sarili ng 800, okay ka lang ba? Pasensya na, Louis Chen. Ako ang nagdala ng masamang kapalaran sa iyo. Ikaw ba ang nagpahampas sa akin? Impossible yon. Siyempre, hindi. Talagang hindi. Bakit mo sinabing ikaw ang nagdala ng malas sa akin? Ako. Kasi, mga litrato ko yan eh. Aalis muna ako. Ipakita mo sa akin. Hindi mahalaga yan, wala yan epekto sa akin. Huwag nang tingnan. Kung ganoon ang sasabihin mo, lalo kong gustong makita. Bigyan mo ako. Ang ganda pala ng katawan ko noong bata pa ako. Malaki ang dibdib, payat ang bewang. Ay, nakita na. Burahin mo na pagkatapos. Nakakahiya naman. Mabuti naman ang mood mo. Hindi ka galit? Bakit ako magagalit? Hindi naman ako hubad dito. Tingnan mo, ang ganda ng katawan ko noong bata pa ako. Hindi naman mas mahina kay Wen mo yan, di ba? Sasabihin ko sa iyo, ang mga babae sa bagong panahon. Hindi dapat nakagapos sa mga konserbatibong pag-iisip. CJ. Mabuti naman kung ganoon ang pananaw mo. Pero talagang hindi ko palalampasin. Si Wen mo yan at Shen Zaihao. Ang dalawang yan. Lu Wei, naisip mo na ba minsan na tumigil na sa pakikipag-away sa kanila at mamuhay na lang ng buhay na gusto mo? Pasensya na, Louis Chen. Hindi ako para sa mundong ito. Nasira na ang buhay ko. Para sa'yo. Suotin mo ito. Sa gabi, ang Weiwei ang grand show. Ito ba? Ang halaw ng Diyosa. Miss Shen, imposibleng magnakaw si Weiwei. Ang gamit mo. Kung sinabi kong nanakaw niya, nanakaw niya. Ngayong gabi, paparusahan ko siya. Sa ganitong okasyon, hindi basta-basta makakapasok ang tulad niya. Miss Shen. Kahit kaibigan ko si Weiwei, hindi ko siya kayang itakip. Mo yan. Ikaw na maliit na artista. Lumayo ka kay Louis Chen. Mga tauhan, ilabas ninyo silang dalawa. Louis Chen, ilang pares ba ang binili mo? Baka naman may kapareho na naman ako. Sa tingin mo, may pangalawang pares ba nito sa buong mundo? Surprise, Yi-Chen. Ang tagal na nating hindi nakita. Huwag na. Weiwei, sa atin sa Pilipinas, hindi gaanong uso ang ganyang hayagang paghalik.
Magkakilala pala kayong lahat. Si Wiwi at si Lu Yichen. Pareho kong kababata. Ang ganda ng hikaw na yan. Kiss of the goddess yan. Regalo ko sa kanya. Pag uwi mo, bibigyan din kita. Sage, tol. Maganda ang taste mo. Madaling magselos yan, itatago ko muna para sa'yo. Gusto mo suotin? Lu Wei, bakit ka nandito? Muyan, ngayon ako ang tutulong sa'yo para maging closing model. Narinig mo na ba? Ang fiancé ni Boss Lu, si Shen Yuru. Bumalik na. Hindi ko alam kung may pag-asa ka pa. Maging Ivret Lu. Kailan pa nagkaroon ng fiancé, Boss Lu? Bakit hindi ko alam? Malalaman mo na. Si Shen Yuru, parang buwan sa langit. Maganda at mabait pa. Walang makakaagaw kay Boss Lu sa akin, pati na sa'yo. Patunay na rin kay Shen Yuru. Nag-iisip ka lang. Wala akong interes kay Boss Lu. Nakita mo na? Yan ang grupo na hindi mo kayang pasukin. Teka, si Wen Moyan ang mag-closing walk. Bubuwag yung ilaw sa taas, tapos ikaw ang magiging bayani. Tandaan mo, Usapan natin, 5 milyon. Hintayin mo na lang ang invitation ko. Hoy, may nag-away sa backstage. Sige, pupunta na ko. Alis na ko. magsisimula na ang palabas. Nag-aaway na. Tigil. Sabi ko, tumigil kayo. Ano pang hinihintay nyo? Itapon nyo na tong dalawang to. Anong karapatan mo para magsalita dito? Muyan, ito si Shen Yuru. Ang fiancé ni Boss Lu. Ano naman kung si Shen Yuru? Hindi naman siya ang may hawak sa fashion show na to. Wei Wei ang English name niya. Emie, maabang lang dahil may English name. Ako ang designer ng show na to, si Weiwei. May karapatan na ba akong paalisin ka? Wei Wei, pasensya na talaga. Siya si Wen Moyan, kaibigan ko. Baka may konting sira lang sa ulo kanina. Pero maganda pa rin ang katawan niya, ang closing sa fashion show. Sigurado mo papagilid niya ang lahat. Kaibigan ka ni Luwei. Baka ikaw na lang, Luwei, ang mag-closing. Ako, Bakit siya? Bakit siya ang pipiliin? hindi ako pwede, hindi talaga. Kailangan natin ng pagkakataon si Shen Wen. Kailangan pa natin bigyan ng pagkakataon si Shen Hao at Wen Moyan. Okay lang yan, huwag kang kabahan. Samahan kita mamaya, sige. Tulungan ng make-up artist si Luwei. Tara na. Bawat babae ay isang prinsesa. Narito na ang ating mga prinsip para mag-alay ng bulaklak sa ating mga prinsesa. Anong nangyari? Bumagsak ang ilaw sa entablado. Ayos ka lang ba? Tawagan mo agad ang doktor. Iniligtas ako ni Shen Zihao. Luwei, si Zihao ay nasugatan dahil sa pagligtas sa akin. Luwei, si Zihao ay nasugatan dahil sa pagligtas sa akin. Kaya niya. Naalala mo ba yung malaking insurance na binili ko para sa iyo at kay Shen Hao? Naalala mo ba yung malaking insurance na binili ko para sa iyo at kay Shen Hao? 5 milyon. Kung ganon, makukuha mo ang 5 milyon. Ang asawa lang niya sa batas ang makakakuha noon. Ilang araw na lang ang natitira sa kanya. Asawa. Sa totoo lang, nagkakamali ka tungkol sa akin at kay Louis Chen. Isipin mo, kaysa makipag-agawan kay Shen Yuro para kay Louis Chen.
Isipin mo, kaysa makipagkagawan kay Shen Yuro para kay Lui Chen, mas mabuti pang hawakan mo ng mahigpit si Shen Zihao. Mas mamamahal. Ay, anak kong kahabag-habag. Kung mamatay ka, paano na ang buhay ng nanay mo? Kung mamatay ka, paano na ang buhay ng nanay mo? Hindi pa naman siya patay. Ikaw ang may kasalanan. Paumanhin, tita. Nasugatan lang si Zihao dahil iniligtas niya ako. Gusto kong pakasalan siya at alagaan siya habang buhay. Talaga? Ay, ang ganda-ganda ng babaeng ito. Ikaw ba yung sikat na artista? Napanood ko yung palabas, Four Daughters of the Chia Family. Huwag kang mag-alala, tita. Magiging ayos lang si Zihao. Gagaling ang anak ko. Naghihintay pa ako sa'yo para magbigay ng tagapagmana sa pamilya namin. Naghihintay pa ako sa'yo para magbigay ng tagapagmana sa pamilya namin. Magkasundo na lang kayong mag-ina, aalis na muna ako. Umalis ka na. Ikaw, malas. Hindi siya ganoon. Kailangan pa niya ng asawa para sa insurance. Bakit nawala na naman ang endorsement? Wen mo yan, tingnan mo ang mga ginawa mo. Kumakalat na sa internet. Hoy, yung isang di gaanong kilalang artista, gustong magpakasal sa mayaman. Nagpapatay pa talaga ng tao. Aray-aray. May bumabalik pang white light ng presidente. Nahuli sa akto. Manager Zhang, pakinggan niyo po muna ako. Ito na ang pangatlong advertising agency. Director Luo, magsalita ka naman, artista ng department mo ito. Director. Ito ang bagong proyekto ng kumpanya namin, Super Singer. Si Ate Zenzen ang magiging hurado at ang stereo SF namin. Ang magiging sponsor ng programang ito, walang memorya ang internet. Naniniwala akong kapag may bagong nangyari, mawawala ang lumang alaala. Ako, itinatapon na ba ako ng kumpanya? Para sa kabutihan ng lahat, iminumungkahi ko. Naitigil muna ang lahat ng aktibidad ni Wen Moyan. Para makalayo sa kontrobersya. Hindi niyo ako pwedeng ganyanin, itatago lang. Hahanapin ko si Boss Lu, sasang-ayon siya sa akin. Ang desisyon ni Director Luo ay desisyon ko rin. Boss Lu, hindi habang buhay ang artista. Mawawalan na ako ng pagkakataon. Noong nakaraang buhay, kahit naban din si Wen Moyan. Mayroon pa siyang pagkakakilanlan bilang Red Lu. Wen mo yan, kung magpapatuloy ka sa pagiging maingay dito, hindi mo rin makukuha ang gusto mo. Lui Chen, magkita na lang tayo sa huli. Magsisisi ka sa desisyong ito ngayon. Ikaw ang tumawag ng pulis. Ako. Siya pa rin ba ang Lowey na kilala ko? Kailangang mahulog sa pinakamababa si Wen Moyan. Bago siya pakasal kay Shen Zihao. At maranasan ang lahat ng naranasan ko. Boss Lu, may dinner appointment ako. Una na ako. Tumigil ka dyan. Pakiusap sa susunod na gumawa ka ng desisyon. Pwede bang magpaalam ka muna sa akin? Lalo na pagdating kay Wen Moyan. Medyo may nararamdaman pa rin si Lui Chen. Kay Wen Moyan, no. Bulag ka talaga, sige. Darating na si Weiwei. Tita, sandali lang po. Weiwei, dito. Tita, ito si Weiwei. Kung hindi siya ang tumulong sa akin sa fashion show, hindi ko alam ang gagawin ko noon. Ay, magaling naman po ang anak nyo. Hindi naman ako gaanong nakatulong. Sa tingin mo rin ba, magkamukha kaming mag-ina ni Yuru? Weiwei, nagkakamali ka. Ito po ang nanay ni Lui Chen. Umuwi ako para pakasalan si Yi Chen. Talaga? Congratulations, at Yuru. Xiao Luo, mabait at maganda ang ugali ni Yuru. May ilang bagay na hindi niya masabi. Kaya ako na ang magsasabi bilang nakatatanda. Base sa takbo ng kwento, dapat ibibigay sa akin ang tseke. Para umalis ako kay Lui Chen. Gusto ni Yi Chen na ilipat sa iyo ang lahat ng ari-arian sa kanyang pangalan. Buti na lang agad kong nalaman. Kahit hindi ko alam ang relasyon ninyo. Pero kung ganoon kalaki ang gagastusin ni Yi Chen para sa iyo, talagang pinaghirapan mo ito, ano? Sige, tita, magpresyo ka na. ₱1,000,000. Tita, itong 1,000,000, ituring mo muna bilang hiniram ko sa inyo. At itong mga property na ito, bilhin mo kung ilan ang kaya. Hindi ba bababa sa 100,000,000 ang kikitain? Totoo ba? Kikita tayo. Siguradong kita. Tita, nakalimutan mo ba kung bakit tayo nandito? Ay, wala talagang anuman sa amin ni Boss Lu, maniwala ka. Ma, Anak, andyan ka na. Hoy, anong ginagawa mo? hinihiraman ko ng pera si tita.
Luowei, gipit ka ba talaga sa pera? Yichen, nagkakamali ka. Euro, wala talaga akong ganoong intensyon sa'yo. Ano? Yichen, magkasama tayo mula pagkabata. Ngayon, isang salita mo lang, itinatatwa mo na lahat. Ang Shenyuro sa nakaraang buhay ay napakasawing palad. Maganda ngunit maikli ang buhay. Euro, kailangan mong iwan ako. Para ligtas kang mabuhay, Director Luo. Walang dahilan ang pagliban mo sa oras ng trabaho, baka bawasan kita ng sahod. Hoy, ikaw. Sumama ka sa akin. Sandali, may sasabihin ako kay Shenyuro. Ate Yuro, mag-ingat ka palagi pag lumalabas. Huwag kang magmaneho kung maaari, alam mo. Tandaan mo iyan. Parang hindi magandang balita ang sinasabi mo. Tara na, pumasok na tayo, baka bawasan pa tayo ng sahod. Ma, una na ako. Ano ba? Kung kailangan mo ng pera, may bibigay ko sa'yo. Sige, gusto ko ng 1,000,000 cash. CJ, ganito na lang. Maglaro tayo kung manalo ka. Ibibigay ko ang pera, pero kung matalo ka, umayag ka sa isang kondisyon sa loob ng 1 taon. Susunod ka sa akin, ano sa tingin mo? Deal. Tignan mong mabuti ang mga proposal na ito para sa investment meeting bukas. Kapag ang assessment mo ay pareho sa iniisip ko, panalo ka. Hindi naman ako bule sa tiyan mo. Paano ko malalaman ang iniisip mo? Ang hirap naman ito. Ate, 10 milyon. Ganoon ba kadaling kumita ng pera? Mag-review ka na lang. Tama nga. Mahirap kumita ng pera, parang kumain ng tae. Bastos pero totoo. Ang utak ko pagkatapos mag-reincarnate. Madaling pumili ng hit. Pero sino ang makakagising? Kung ano ba talaga ang nasa isip ni Louis Chen? O kaya, maghanap na lang ako ng ibang paraan para kumita. Anong nangyari? Susuko ka na ba? Hindi. Huwag kayong mag-alala, Boss Lou. Sa aking business acumen, talagang papayamanin kita. Hello, everyone. Ako si Vivian. Mula ngayon, ako na ang mamamahala sa investment department. May dala akong bagong proyekto para sa inyo. Ito ay isang nobelang in-adapt mula sa isang sikat na mangguguhit. A4 Meteor Garden. Napakagaling ng production team namin. At pinangungunahan ng godmother na hindi pa nabibigo. Pero ngayon, gusto ng director na gumamit ng bagong artista. Maganda siya, pero hindi sikat. Ang babaeng ito, dahil sa pag-iwas sa buwis, na-take down ang lahat ng kanyang proyekto. Maraming investor ang nalugi. Hindi pwede ang babaeng yan. Pero okay ang proyekto. Kailan kayo naging magkasundo ng ganito? Para sa akin, okay naman ang babaeng yan. Talagang hindi pwede. Yichen, dahil ako ang director ng investment department, dapat sandin ang opinion ko ngayon, di ba? Siyempre. Pero ang legal department sa pag-sign ng kontrata. Siyempre unahin nila iwasan ang risk sa artista. Kung ganon, isulat na lang natin lahat ang opinion natin sa papel. CJ, Director Luo, tapos ka na ba? Bahala na. Susugal na lang ako. Sino ba ang nakakaalam kung ano ang iniisip ni Louis Chen? Ito lang ang tatlo. Ano nang ginagawa ninyo? Wala lang. May maliit lang akong pustahan kay Director Luo. 10 milyon lang. Di ba? Director Luo, kung magsisi ka ngayon, pwede pa. Kasi kung matatalo ka, ibebenta mo na lang ang sarili mo sa akin. Nababaliw na ba si Louis Chen? Sa harap ni Shenyuro, nagpapalala ng galit. Parehong-pareho pala. Talo, dapat tanggapin. Sayong ang 1 milyong tseke na ito ngayon. Yichen, ano ang ginawa ni Louie? Worth 1 milyon lang ba ito? Louis Chen, gusto mo ba akong patayin? Sa nakaraang buhay, pinatay ni Wenmoyan si Shenyuro. Sa buhay na ito, kailangan kitang ilayo sa akin para maiwasan ang trahedya. Saan ka pupunta, Director Luo? Edjuro, Ganyan ba lahat ng babae dito sa bansa nyo? kakatanggihan lang ang 1 milyon ng tiyahin. Tinanggap mo rin pala. 1 milyon ni Chen. Edjuro, nagkakamali ka, kailangan ko ng pera, pero ipinapangako ko. Wala akong masamang hangarin kay Louis Chen. Sa iyo siya, ipinapangako ko. At tutulungan pa kita na makuha siya. Kilala mo ba talaga si Chen? Pwede. Paano kung malaman ni Louis Chen na tinutulungan kitang gayahin siya? Hindi ba niya ako papatayin? Hindi mo ba naawa? Makita si Shenyuro na ganoong kagandang babae, na umiiyak sa harap mo. Paano kung magkatuluyan silang dalawa?
Pwede ba kitang maging girlfriend? Anong iniisip mo, loko? Sigurado ka ba? Gusto ni Chen ang ganitong tipo. Astig. Sige na, pwede na, tara na. Chen, ang swerte, nandito ka rin pala. Hindi swerte. Si Funanshen ang nagdala sa'yo na saan siya. Ganito ba ang tamang pagsasanay? Sobrang tama. Mabuti. Boss Lu, nag-ehersisyo ka rin pala, ang swerte. Tara. Sasamahan kita magboxing. Tingnan mo, ituring mo siyang kaaway mo. Relax lang ang katawan, tingnan mo. Dahan-dahan. Dahan lang. Ang gago. Ang pogi niya talaga. Ay, ba? Naku. Baka nahuhulog na ako kay Louis Chen. Wala na, nagkakaganito pala ako ng nararamdaman para sa kanya. Sira ang preno, siguradong hindi mamamatay. Maging lumpo lang siya sa buong katawan, sapat na. Boss Lu, dito na lang siguro kami, uuwi na kami. Nga, kailangan ko nang umuwi. Malapit lang kasi yung bahay ko sa kanya. Ay, Sige, uwi na tayo. Mainit nga ngayon, masarap sakyan ito. Alis na. CJ. Mag-joyride na lang kayong dalawa, kami na lang magta-taxi. Alis na kami. Lu Wei, salamat sa'yo. Pero nakikita ko, talagang gusto ka ni Chen. Sister Yuru, nagkakamali ka talaga sa kin, ako. Ayos lang, makikipagkumpetensya ako sa'yo ng patas. Alis na muna ako. Bumaba kayong lahat, ako ang lalabas para mag-joyride. Hindi, ano ba to? Parang kabit yata ang dating ko. Ano nang nangyari? May ginawa sa electric bike mo. Naaksidente si Shen Yuru. Namatay pa rin si Shen Yuru. Aksidente rin. Kaya yung malungkot kong kapalaran, hindi rin mababago. When mo yan? Director Lu, pinatigil mo lahat ng trabaho ko para lang tingnan kung gaano ako kahirap ngayon. Yung pagkamatay ni Shen Yuru, ikaw ba ang may gawa? Patay na si Shen Yuru, ha ha ha. Isang kalaban na naman ang nawala sa pag-aagawan kay Boss Lu. Ikaw nga talaga. Bakit ka napakawalang naibo? Ebidensya. Gusto ko lang na mamatay ka. Hindi ko inakalang mamamatay si Shen Yuru. Yung pagkamatay ni Yuru, aksidente yon. Pero tiyak na mangyayari rin. Ikaw rin ba? Ikaw nga rin pala. Taga-ibang mundo rin tayo. Kailan mo nalaman? Nung pinaalalahanan mo si Yuru na mag-ingat sa paglabas. Nagduda na ako. Hindi ko inakalang may iba pang tao. Na pumunta rin sa mundong ito. May alam ka bang iba pa? Tiningnan ko na lahat, wala naman siguro, kahit na may mga bagay. Na talagang mangyayari, pero yung kwento natin. Na-edit na. Ano ang main mission mo sa mundo? Main mission. May mga kaaway ka ba o kailangan mong maghiganti? Kung ganon ang mission ko, ay dapat protektahan ka. Ang sweet naman. Pero 3 araw na lang. Hindi ko alam ang mangyayari. Pagkatapos ng countdown, Kaya gawin mo na ang dapat gawin. Bago matapos. Huwag mong pagsisihan. Ano? Nakalabas ang kalahati ng dibdib mo. Para kanino? Ang pangit. Magpalit ka. Zihao. Makinig ka sa nanay mo. Bilang magiging asawa ng Shen family, dapat sundin mo ako. Buntis bago ikasal, walang hiya. Ay pasensya, papalitan ko po. Hindi na ako magpapakasal. Isipin mo si Lu Wei, yung 5 milyon na regalo. Sobrang malas.
Probinsyana, talagang probinsyana. Ang gulo ng lugar na pinili. Sabihin ko sa'yo, lahat ng regalo sa kasal ngayon, akin ang hawak. Kayong mga bata, hindi marunong magbodge. Hindi ko kayo inimbitahan. Kahit magdamit hari, mahirap pa rin ang itsura mo. Gwapo at maganda si Shen Zihao. At when mo yan, bagay na bagay. Hoy, huwag kang magmadali, Shen Zihao. Nandito ako para magbigay ng regalo, heto. 5 milyon. 5 milyon. 20 milyon lahat, masaya ka ba? Hindi ba 5 milyon cash ang usapan? Sinabi ko ba? Hindi ko na maalala. Ang cute mo. Araw ng kasal, huwag mag-away. Naku, agad-agad ba? Dugo. When mo yan, magpagamot ka ng maayos. Naghanda ako ng 5 milyon na health insurance para sa'yo. Bye. Patayin mo yan. Sino ang gumawa? Ang swerte naman ng pamilya Shen, napakasama talaga. Dahil ikaw ang napakasalan namin, isang kagaya mo. Sinaktan mo ako, ano nang gagawin mo, Zihao? Paano nagkaroon ng ganong video? Ikaw ang lumabag sa batas. Anong kinalaman ko diyan? Kumusta na? Medyo gumaan ba ang pakiramdam mo? Si Funanshen ba ang gusto mo? O ako? Naiinitan na ako, bababa muna ako para makahinga. Hindi na kita pakakawalan kailanman. Medyo masikip sa loob ng sasakyan. Hindi masyadong maginhawa. Ano ba ang sinasabi ko? Ibig mong sabihin, kung sa ibang lugar, pwede na, no? Umalis na tayo, umuwi na tayo. Katawan ng 20 taong gulang. Kaluluwa ng 30 taong gulang. Ang galing! Bakit kaya ganoon ang sinabi ni Louis Chen kanina? Baka gusto rin niyang. Paano kaya? Hindi pwede. Uminom muna ng alak para lumakas ang loob. Louis Chen, Bakit ang dami mong ininom? bakit ngayon ko lang napansin ang gwapo mo pala? Alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Bakit walang nangyari? Wala ba talaga akong dating? Wala namang kakaibang amoy. Baka naman si Louis Chen, di kaya sa ganoong bagay? Kaya pala si Wen Mo yan. Noong nakaraang buhay, nagtaksil kay Shen Zihao. Hindi naman siguro bakla si Louis Chen, no? Pero ang kinis at pino ng kutis niya. At ipinakilala pa niya sa Qin si Funanshen. Diyos ko. Sa muling pagkakataon, binigyan ako ng 2 gwapong lalaki. Pero magkasintahan pala sila. Nako, gusto ko palang matulog sa isang kapatid na babae. Hoy, Louie, bilisan mo. Binili ko ang strawberry cake para sa'yo. Hindi ba para sa akin yan? Akin na yan. Si Weiwei ay akin. Sa akin ang pagpapalaki sa kanya. Huwag kang mag-asa, akin si Lowe. Para sa akin ba talaga ang cake? Kaya't sabay tayong kumain. Aray. Bigay mo sa Qin. Magkakabarkada naman tayong lahat, pwede tayong sabay kumain.
Sila ang dalawa. Tapos na ang hugas ng plato. Maaga magpahinga. Yun, Sayang ang mga ganitong katawan. ano, Alam kong ang mundong ito at ang dati nating mundo. Iba-iba ang mga setting. Paano ko sasabihin? Hindi malinis ang isip ko. Naisip ko pang matulog kasama ka. Ngayong alam na natin, magkasundo na lang tayong tatlo. 3. Iniisip mo pa rin si Funanchen. Huwag kang mahiya. Tayong tatlo. Magkakapatid na babae tayo. Magkakapatid. Akala ng babaeng ito, bakla ako. Mukhang. Kailangan kong ipakita ang tunay kong galing. Ang katawan ng 20 gulang, ang ganda ng pakiramdam. Ayoko. Hindi maganda ang naging resulta. Isang araw na lang naman. Sulitin na lang natin. Maliwanag na nakasulat sa policy na ito. 1 milyon para sa malubhang sakit. Bakit hindi nila babayaran? Na, 2 linggo na akong naka-ospital. Halos hindi na makahinga, hindi pa tinatangga ang tubo, ginagamot pa rin, ginagatasan lang tayo. Hitim ang puso ng ospital na ito. Paano nila nagawa yon? Hindi talaga pwedeng ganito. Kung ganyan pa rin kayo, tatawag ako ng guard. Kung ayaw niyo, kayo na umalis. Gini-gini, Sasampalin ko kayo. huwag kang mag-alala. Lead poisoning lang ito. Hindi cancer. Sumunod lang sa gamutan. Makakalabas ka na agad. Lead poisoning? Sino kaya ang naglason? Wala lang. Trip lang. Tumigil ka. Luwei. Okay na. Alam ko na kung sino ang naglason. Asawa ko pa rin si Louie. Anong pakialam mo? Ang pinagsisisihan ko sa buhay ko ay ang pakasalan ang isang lalaking tulad mo. Anong sinasabi mo? Walang hiya ka. Pinakasalan mo ang anak ko. Ngayong ilang taon na, hindi mo inalagaan na maayos ang asawa mo. Nakipagrelasyon ka pa sa iba. Nakipagtalik sa kama ng iba. May ganyan ba? Umalis ka. Lumabas kayong lahat. Umalis. Walang makakagusto sa isang babaeng hindi nagbubuntis. Umalis ka. Hanapan kita ng iba, anak. Okay na. Maaari mo bang sabihin sa akin, ano ba talaga ang totoo? Ano ang hindi totoo? Louie. Ayos na tayo. Nandito na tayo ulit. Gusto mo bang pakasalan ako? Bakit mo inagaw ang linya ko? Gusto mo bang pakasalan ako?